Maraming inumin ang bahagi ng pang-araw-araw na pagkain ng mga senior. Ngunit hindi lahat ay ligtas, lalo na para sa may alta presyon at rayuma. Ayon sa mga pag-aaral, may ilang inumin na maaaring magpalala ng pamamaga at magdulot ng biglaang pagtaas ng presyon ng dugo. Sa kabilang banda, may mga inuming natural na makatutulong sa pagpapababa ng blood pressure at sa pag-manage ng joint pain. Sa video na ito, tatalakayin natin ang 3 inumin na dapat iwasan at 3 alternatibong inumin na may suporta mula sa siyensya upang makatulong sa kalusugan ng mga taong lampas 60 taong gulang. Ang soft drinks ay kabilang sa mga pinakakaraniwang iniinom ng mga tao sa lahat ng edad. Ngunit para sa mga taong may alta presyon, hypertension at rheuma arthritis, ito ay dapat limitahan o ganap na iwasan. Ayon sa mga pag-aaral, ang mataas na konsumo ng matatamis na inumin ay may direktang epekto sa blood pressure, inflammation, at overall cardiovascular health. Ang pangunahing sangkap na dapat pagtuunan ng pansin sa soft drinks ay high fructose corn syrup HFCS. Isang pag-aaral na isinagawa ng American Journal of Clinical Nutrition noong 2010 ay nag-ulat na ang regular na pag-inom ng HFCS-rich beverages ay maaaring magpataas ng blood pressure. Independent sa sodium intake. Sa parehong taon, ang Framingham Heart Study ay nagpakita rin ng ugnayan sa pagitan ng sugar-sweetened beverages at mas mataas na incidence ng metabolic syndrome, na isang grupo ng kondisyon kabilang ang hypertension, insulin resistance, at central obesity. Para naman sa mga pasyenteng may rayuma, ang epekto ng soft drinks ay mas nakapipinsala dahil sa kanilang pro-inflammatory nature. Isang systematic review mula sa BMJ Open noong 2014 ang nagpakita na ang mataas na sugar intake ay may kinalaman sa mas mataas na inflammatory markers sa dugo, tulad ng C-reactive protein CRP. Ang chronic inflammation na ito ay maaaring magpalala ng kondisyon sa kasukasuan at magpabilis ng joint degeneration sa mga senior na may osteoarthritis o rheumatoid arthritis. Bukod sa asukal, ang caffeine content ng ilang soft drinks ay isa ring salik na dapat isaalang-alang. Ayon sa Mayo Clinic Proceedings 2013, ang labis na caffeine intake ay maaaring magdulot ng transient pero matinding pagtaas ng blood pressure, lalo na sa mga taong sensitibo sa stimulants. Kahit ang mga diet soft drinks na walang asukal ay hindi ligtas. Ayon sa isang research mula sa Journal of the American Geriatric Society 2015, ang matatandang umiinom ng artificially sweetened beverages araw-araw ay may mas mataas na abdominal obesity na risk factor sa hypertension at joint strain. Mahalaga ring banggitin ang epekto ng soft drinks sa bone health. Ang phosphoric acid, na karaniwang sangkap sa dark-colored sodas, ay maaaring makabawas sa calcium absorption. Ayon sa Tufts University 2006, ang madalas na pag-inom ng cola ay may ugnayan sa mababang bone mineral density sa matatandang kababaihan. Ito ay isang mahalagang konsiderasyon para sa mga may rayuma, dahil ang mahinang buto ay maaaring magpalala ng joint instability at risk ng fracture. Sa kabuuan, ang pag-inom ng soft drinks anuman ang brand or variant ay hindi inirerekomenda para sa mga taong may alta presyon at rayuma. Sa halip na magbigay ng hydration o nutrition, ito ay nagdadagdag ng stress sa cardiovascular system, nagpapalala ng inflammation at nagdudulot ng imbalance sa bone health. Ang alcohol, kabilang na ang beer, ay madalas bahagi ng kultura sa pagkain o pakikipagkaibigan.
Ngunit para sa mga taong may alta presyon at rayuma, lalo na sa mga edad 16 pataas, ito ay dapat inumin ng may matinding pag-iingat o ganap na iwasan. Maraming pag-aaral ang nagpakita ng ugnayan ng alkohol sa pagtaas ng blood pressure at paglala ng mga sintomas ng arthritis. Una, pagdating sa alta presyon, ang regular na pag-inom ng alkohol ay may direktang epekto sa cardiovascular system. Ayon sa Journal of Clinical Hypertension 2013, ang pag-inom ng higit sa 2 inumin kada araw ay may kaugnayan sa sustained elevation ng systolic at diastolic blood pressure. Sa mas matatandang populasyon, ang epekto ng alkohol ay mas matindi dahil sa pagbabagong metaboliko at pagbawas sa kapasidad ng atay sa pagproseso ng ethanol. Kapag ang alkohol ay nanatili ng mas matagal sa dugo, tumataas ang panganib ng vasoconstriction at fluid retention, 2 salik na nagpapalala ng alta presyon. Pangalawa, may partikular na epekto ang beer sa mga pasyenteng may rayuma, lalo na ang gout, isang uri ng arthritis na sanhi ng mataas na antas ng uric acid sa dugo. Ayon sa isang kilalang pag-aaral mula sa Harvard Medical School 2004, na sumuri sa mahigit 47,000 lalaki sa loob ng 20 taon, natuklasan na ang mga regular na umiinom ng beer ay may 49% na mas mataas na panganib na magkaroon ng gout kumpara sa mga hindi umiinom. Ang beer ay may mataas na purine content na kapag metabolized ay nagiging uric acid. Bukod dito, pinapababa rin ng alkohol ang kakayahan ng bato-kidney na ilabas ang uric acid, na lalo pang nagpapalala ng kondisyon. Sa rheumatoid arthritis at osteoarthritis, ang alkohol ay may masalimuot na epekto. Ayon sa Arthritis Research and Therapy 2010, may ilang pag-aaral na nagsasabing ang moderate alcohol intake ay maaaring may protective effect laban sa RA. Ngunit ang ebidensya ay hindi sapat upang ito ay irekomenda bilang bahagi ng paggamot. Sa kabaligtaran, para sa mga taong kasalukuyang may aktibong sintomas o umiinom ng anti-inflammatory o immunosuppressive drugs tulad ng methotrexate, ang alcohol ay maaaring makipag-ugnayan sa gamot at magdulot ng hepatotoxicity, pinsala sa atay. Ayon sa British Society for Rheumatology 2014, ang mga pasyente na umiinom ng methotrexate ay dapat iwasan ang alkohol o limitahan ito sa napakababang antas. Bukod sa mga epekto sa presyon at kasukasuan, ang alkohol ay maaari ring magdulot ng dehydration. Kapag kulang ang tubig sa katawan, tumataas ang viscosity ng dugo at lumalala ang joint stiffness, isang karaniwang reklamo ng matatandang may rayuma. Ang dehydration ay isa ring risk factor sa hypotension o sudden drop in blood pressure, lalo na sa mga senior na umiinom ng anti-hypertensive medications. Panghuli, mahalaga ring tandaan ang epekto ng alkohol sa pagtulog at metabolismo. Ayon sa National Sleep Foundation 2015, kahit nakakaantok sa simula, ang alkohol ay nagdudulot ng fragmented sleep at maagang paggising na maaaring magresulta sa fatigue at paglala ng joint pain sa araw-araw. Ang mahinang tulog ay isa ring risk factor para sa systemic inflammation. Sa kabuuan, ang alkohol, lalo na ang beer, ay hindi inirerekomenda sa mga senior na may alta presyon o rayuma. Ang mga negatibong epekto nito ay mas matimbang kaysa sa pansamantalang pakinabang, at ito ay may dokumentadong ugnayan sa mas mataas na blood pressure, paglala ng gout, at pinsala sa atay. Ang pag-iwas sa alkohol ay isang konkretong hakbang tungo sa mas maayos na kondisyon sa kalusugan ng puso at kasukasuan. Ang energy drinks ay kadalasang itinuturing na mabilisang solusyon para sa pagkapagod o kakulangan sa enerhiya.
Gayunman, para sa mga taong lampas 60 taong gulang, lalo na yaong may alta presyon, high blood pressure at rheuma arthritis, ang regular na pag-inom ng mga inuming ito ay maaring magdala ng seryosong panganib sa kalusugan. Ayon sa Journal of the American Medical Association JAMA, 2015 ang energy drinks ay karaniwang naglalaman ng mataas na antas ng caffeine, taurine, at sugar na kapag pinagsama-sama ay may stimulatory effect sa central nervous system at cardiovascular system. Sa nasabing pag-aaral, ipinakita na ang pag-inom ng isang 16-ounce na energy drink ay maaaring magpataas ng systolic blood pressure ng hanggang 10 mmHg sa loob lamang ng 90 minuto. Para sa mga senior na may existing hypertension, ang ganitong pagtaas ay sapat upang ituring na clinically significant at maaaring magdulot ng komplikasyon tulad ng arrhythmia o stroke. Hindi lang caffeine ang dapat ikabahala. Ang taurine, isang amino acid na madalas idagdag sa mga energy drink, ay maaaring makaapekto sa calcium signaling sa mga muscle at nerves. Bagaman ito ay natural sa katawan. Ang sobrang dami mula sa supplements or inumin ay may hindi pa ganap na nauunawaang epekto sa mga taong may chronic inflammatory conditions tulad ng rheuma. Ayon sa isang review sa Food and Chemical Toxicology 2012, ang mataas na konsumo ng taurine ay may potensyal na magdulot ng neuromuscular irritability na maaaring makapagpalala ng joint stiffness at muscle spasms sa mga matatanda. Ang asukal sa energy drinks ay isa ring pangunahing salik ng panganib. Karamihan sa mga produkto ay naglalaman ng higit sa 35 gramo ng added sugar sa bawat lata na halos katumbas ng inirerekomendang maximum intake para sa buong araw. Ayon sa American Heart Association 2021, ang labis na asukal ay nagdudulot ng systemic inflammation na siyang nagpapalala ng arthritis symptoms. Sa isang observational study na inilathala sa BMJ 2014, napag-alamang ang mga taong may mataas na sugar intake ay may mas mataas na antas ng C-reactive protein CRP, isang biomarker ng inflammation na nauugnay sa joint pain at stiffness. Bukod sa mga sangkap, ang mismong kombinasyon ng stimulant sa energy drinks ay may epekto sa puso ng matatanda. Ayon sa American College of Cardiology 2017, ang energy drinks ay maaaring magdulot ng QT interval prolongation sa electrocardiogram, na isang indikasyon ng posibleng arrhythmia o abnormal na tibok ng puso. Para sa mga senior na umiinom ng maintenance medications para sa presyon o rheuma, ang ganitong epekto ay maaaring magdulot ng adverse drug interaction. Dagdag pa rito, maraming energy drink ang may mataas na sodium content na kadalasang hindi napapansin. Ang sodium ay isang pangunahing salik sa pagtaas ng blood pressure, lalo na sa mga may edad na may limitadong renal function. Ayon sa National Kidney Foundation 2020, ang sobrang sodium ay maaaring magpabigat sa trabaho ng bato at makapagpababa ng kakayahan nitong i-regulate ang fluid balance at blood pressure. Sa mga may rheuma, ang dehydration na dulot ng caffeine at sugar ay maaari ring magpalala ng joint pain. Ang kulang sa tubig na synovial fluid sa mga kasukasuan ay nagdudulot ng mas matinding pagkikiskisan ng mga buto, na siyang dahilan ng pananakit tuwing gumagalaw. Ang International Journal of Rheumatic Diseases 2016 ay nag-ulat na ang hydration status ay may direktang kaugnayan sa perceived pain intensity sa mga pasyenteng may osteoarthritis. Sa kabuuan, ang energy drinks ay hindi angkop para sa mga senior na may alta presyon o rheuma. Ang taglay nitong mataas na caffeine, sugar,
at stimulants ay maaaring magpalala ng presyon, magdulot ng inflammation, at magbigay ng panganib sa puso at kasukasuan. Para sa mga may edad, ang pagpili ng ligtas at natural na alternatibo sa pagpapalakas ng enerhiya ay mas mainam kaysa sa mga komersyal na inuming may potensyal na panganib sa kalusugan. Ang Luya Zingiber officinale ay matagal nang ginagamit sa tradisyonal na medisina. At sa mga nagdaang dekada, nakumpirma ng modernong agham ang mga benepisyo nito, lalo na para sa mga taong may alta presyon, hypertension, at rheuma arthritis. Ang Luya Tea, kapag ininom ng regular, ay isang ligtas at natural na paraan upang makatulong sa pagkontrol ng presyon at sa pagbawas ng pamamaga sa mga kasukasuan. Ang pangunahing aktibong sangkap ng luya ay gingerol, isang bioactive compound na may kilalang anti-inflammatory at antioxidant na katangian. Ayon sa isang randomized controlled trial na inilathala sa Phytotherapy Research 2015, ang mga pasyenteng may osteoarthritis na binigyan ng standardized ginger extract sa loob ng 12 linggo ay nakaranas ng makabuluhang pagbaba sa pananakit at joint stiffness kumpara sa placebo group. Ang gingerol ay pinaniniwalaang nakababawas sa produksyon ng pro-inflammatory cytokines tulad ng TNF-H at interleukin-6 na may malaking papel sa pathophysiology ng arthritis. Pagdating naman sa alta presyon, may ebidensya na ang luya ay nakatutulong sa pagpapaluwag ng blood vessels vasodilation at pagpapababa ng systemic vascular resistance. Ayon sa Journal of Cardiovascular Pharmacology 2005, ang ginger extract ay may mild calcium channel blocking effect, na katulad ng ilang anti-hypertensive medications. Sa isang clinical trial mula sa Iranian Journal of Pharmaceutical Research 2019, ang mga taong may borderline hypertension na uminom ng luya tea araw-araw sa loob ng 8 linggo ay nagpakita ng pagbaba ng systolic blood pressure ng average na 6.2 mmHg, isang clinically relevant na pagbabago. Bukod sa mga direktang epekto nito sa presyon at pamamaga, ang luya ay may karagdagang benepisyo sa digestion at circulation, dalawang aspeto na may impluwensya rin sa overall inflammation at cardiac function. Ayon sa World Journal of Gastroenterology 2013, ang ginger ay may prokinetic effect na nakatutulong sa paggalaw ng bituka at sa pag-iwas sa gastrointestinal stasis, na maaaring magpalala ng systemic inflammation. Ang mas maayos na digestion ay konektado sa mas balanseng immune response at mas mababang inflammatory load sa katawan. Ang luya tea ay may mababang calorie at walang sodium o asukal kung walang dagdag na sangkap. Ito ay mahalaga para sa mga senior na kailangang iwasan ang excess sodium at processed sugar, na parehong nakapagpapataas ng presyon at nagpapalala ng pamamaga sa kasukasuan. Maaari itong inumin ng mainit sa umaga o bago matulog, at hindi ito kontraindikado sa karamihan ng maintenance medications. Bagamat dapat pa ring kumonsulta sa doktor, lalo na kung umiinom ng blood-thinning drugs gaya ng aspirin o warfarin, dahil ang luya ay may mild anticoagulant effect. Isang advantage din ng luya ay ang accessibility nito. Maaari itong ihanda mula sa sariwang luya na hiniwa at pinakuluan sa tubig ng 10 minuto. Ayon sa National Center for Complementary and Integrative Health 2022, ang paggamit ng natural na luya sa pagkain o inumin ay ligtas sa karamihan ng tao, basta't hindi sosobra sa 4 gramo bawat araw. Sa konteksto ng kalusugan ng matatanda,
Ang luya tea ay maituturing na functional beverage, isang inumin na hindi lang pampainit ng katawan, kundi tunay na may tulong sa sintomas ng alta presyon at rayuma. Ang regular na pag-inom nito bilang bahagi ng balanced diet at healthy lifestyle ay maaaring maging isang praktikal at natural na hakbang para sa mas maayos na kondisyon sa kalusugan. Ang tart cherry juice, partikular ang mula sa Montmorency variety, ay kinikilala ng maraming pag-aaral bilang isang natural na anti-inflammatory at anti-hypertensive na inumin. Sa mga senior na may rayuma, lalo na ang gout at alta presyon, ito ay maaaring maging bahagi ng suportang nutrisyon para sa pang-araw-araw na pag-manage ng mga sintomas. Ang pangunahing aktibong sangkap sa tart cherries ay anthocyanins, isang uri ng flavonoid na nagbibigay ng matingkad na kulay pula sa bunga. Ayon sa Journal of Nutrition 2006, ang anthocyanins ay may kakayahang magpababa ng markers ng oxidative stress at inflammation, at may benepisyo rin sa endothelial function, isang mahalagang aspeto sa pagpapanatili ng normal na presyon ng dugo. Sa partikular, natuklasan sa isang randomized controlled trial, Keane et al. 2016 na ang pag-inom ng 60 ml ng concentrate tart cherry juice araw-araw sa loob ng 12 linggo ay nagresulta sa significant reduction ng systolic blood pressure at LDL cholesterol sa middle-aged at older adults. Para sa mga pasyenteng may gout, ang tart cherry juice ay sinusuportahan ng ilang malalaking epidemiological studies. Sa isang kilalang pag-aaral mula sa Arthritis and Rheumatism 2012, natuklasan na ang mga pasyente na kumukonsumo ng tart cherries o cherry extract ay may 35% na mas mababang panganib ng gout flare-ups sa loob ng 2 araw. Kapag pinagsama pa sa allopurinol therapy, ang risk reduction ay umaabot hanggang 75%. Batay sa parehong pag-aaral, ang epekto nito ay pinaniniwalaang dahil sa kakayahan ng tart cherry juice na pababain ang serum uric acid at pigilan ang crystallization ng urate sa kasukasuan. Hindi lamang ito epektibo sa joint health. Ang benepisyo nito sa cardiovascular system ay sinusuportahan rin ng clinical data. Sa isang double-blind crossover study na inilathala sa American Journal of Clinical Nutrition 2016, ang mga lumahok na may pre-hypertension ay nakaranas ng average 7 mmHg drop sa systolic blood pressure sa loob ng 3 oras matapos uminom ng tart cherry juice. Ipinakita ng mga mananaliksik na ang anthocyanins ay may direct effect sa nitric oxide production na tumutulong sa vasodilation at pagbaba ng presyon. Isa pang mahalagang aspeto ay ang antioxidant capacity ng tart cherry juice. Ayon sa Journal of Medicinal Food 2011, ito ay may mataas na ORAS, Oxygen Radical Absorbance Capacity Value. Ibig sabihin ay may kakayahang labanan ang free radicals sa katawan. Sa mga senior, ang oxidative stress ay isang kilalang salik sa paglala ng parehong hypertension at chronic inflammatory diseases gaya ng osteoarthritis. Gayunpaman, may mga paalala rin sa tamang paggamit ng tart cherry juice. Dahil natural itong matamis, mahalagang piliin ang 100% tart cherry juice na walang added sugar, lalo na para sa mga pasyenteng may diabetes or metabolic syndrome. Ang typical na therapeutic dose ay mula 240 ml isang baso ng diluted juice hanggang 30 × 60 ml ng concentrate na maaaring inumin isang beses sa isang araw. Para sa mga may maintenance medications, walang major contraindication ang tart cherry juice. Ngunit mainam pa ring kumonsulta sa doktor kung umiinom ng anticoagulants. Dahil ang ilang preliminary studies ay nagpapakita ng mild platelet inhibition
na maaaring makaapekto sa clotting time, bagaman hindi pa ito conclusive. Sa kabuuan, ang tart cherry juice ay isang nutritionally functional beverage na may ebidensya sa pagpapababa ng uric acid, pag-regulate ng presyon ng dugo, at pagbawas ng oxidative inflammation. Para sa mga matatandang may gout o pre-hypertension, ito ay maaaring maging isang ligtas at mabisang karagdagan sa pang-araw-araw na pangangalaga sa kalusugan. Basta't ito ay bahagi ng balanseng pagkain at isinasaalang-alang ang kabuuang kondisyon ng katawan. Ang malunggay Moringa oleifera ay matagal nang kilala sa Pilipinas bilang superfood. Ngunit sa mga nagdaang taon, ito ay napatunayan na rin ng agham bilang isang natural na sangkap na may benepisyo sa cardiovascular at joint health. Ang tubig ng pakuluang malunggay na inihahanda sa simpleng paraan ngunit mayaman sa bioactive compounds ay mainam para sa mga senior na may alta presyon o rayuma. Ayon sa Asian Pacific Journal of Tropical Medicine 2014, ang malunggay ay may mataas na konsentrasyon ng polyphenols, flavonoids, isothiocyanates, at iba pang antioxidant compounds na may anti-inflammatory, anti-hypertensive, at lipid-lowering na epekto. Sa parehong pag-aaral, ipinakita na ang malunggay extract ay nakabawas sa systolic at diastolic blood pressure sa mga animal models na sinusuportahan ng mekanismo ng vasodilation at pag-regulate ng nitric oxide sa blood vessels. Sa isang clinical trial na isinagawa sa mga tao at inilathala sa Journal of Hypertension 2016, ang pag-inom ng Moringa leaf tea sa loob ng 3 buwan ay nagresulta sa average na pagbaba ng systolic blood pressure ng 5 to 7 mmHg sa mga kalahok na may pre-hypertension. Ayon sa mga mananaliksik, ito ay dahil sa potassium content ng malunggay na tumutulong mag-neutralize ng sodium sa katawan, isang pangunahing sanhi ng mataas na presyon sa matatanda. Bukod sa potassium, may taglay rin itong magnesium at calcium na mahalaga sa normal na pagkurap ng puso at sa kalusugan ng blood vessels. Para naman sa mga may rayuma, ang malunggay ay may ebidensya na nakabawas sa joint inflammation at pain intensity. Sa isang randomized controlled study sa India International Journal of Ayurveda Research, 2012, ang mga pasyenteng may osteoarthritis ng tuhod na uminom ng malunggay leaf infusion ay nakaranas ng significant improvement sa mobility at reduction ng morning stiffness kumpara sa control group. Ang epekto nito ay iniuugnay sa quercetin at chlorogenic acid, dalawang antioxidant na matatagpuan sa dahon ng malunggay na may kakayahang pigilan ang pro-inflammatory enzymes tulad ng COX-2. Bukod sa anti-inflammatory properties, ang malunggay tea ay may positibong epekto rin sa blood sugar control na mahalaga para sa mga senior na may kasamang diabetes, isang karaniwang comorbidity sa alta presyon at rayuma. Sa isang clinical study mula sa Frontiers in Pharmacology 2019, ipinakita na ang regular na pag-inom ng Moringa tea ay nakatulong sa pagpapababa ng fasting blood glucose at HbA1c. Ang control sa blood sugar ay mahalaga upang maiwasan ang advanced glycation end products ages na nagpapalala sa joint degeneration at blood vessel stiffness. Sa praktikal na aspeto, ang tubig ng pakuluang malunggay ay madaling ihanda kumulo ng 10 to 15 na sariwang dahon sa 1.2 tasa ng tubig sa loob ng 7 minuto at inumin ito habang mainit o malamig. Wala itong calories, sodium, o caffeine, kaya ligtas para sa mga pasyente na may dietary restrictions. Gayunpaman, dapat pa rin kumonsulta sa doktor kung umiinom ng maintenance medications, lalo na para sa blood pressure at blood sugar
upang maiwasan ang posibleng cumulative effect. Isa pang benepisyo ng malunggay tea ay ang suporta nito sa bone health dahil sa natural na taglay nitong calcium at vitamin K. Ayon sa Food Science and Human Wellness 2018, ang regular na konsumo ng calcium-rich herbal tea ay makatutulong sa pag-maintain ng bone mineral density sa mga postmenopausal women at senior adults, isang mahalagang aspeto sa pangangalaga ng kasukasuan at pag-iwas sa fracture. Sa kabuuan, ang tubig ng pakuluang malunggay ay isang ligtas, mura, at siyentipikong suportadong inumin na maaaring isama sa araw-araw na routine ng mga senior na may alta presyon at rayuma. Hindi ito gamot, ngunit maaari itong maging bahagi ng holistic na approach sa pag-manage ng chronic conditions bilang karagdagan sa tamang nutrisyon, ehersisyo, at regular na konsultasyon sa health professional. Sa kabuuan, malinaw mula sa mga datos na ang ilang karaniwang inumin ay maaaring magdulot ng panganib kung ikaw ay may alta presyon o rayuma. Ang matatamis na soft drinks, alak gaya ng beer, at mga energy drink ay may sangkap na maaaring magpataas ng presyon, magpalala ng pamamaga, at magdulot ng komplikasyon sa puso at kasukasuan lalo na sa mga edad 60 pataas. Sa kabilang banda, ang luya tea, tart cherry juice, at tubig ng pakuluang malunggay ay may siyentipikong batayan na makatutulong sa pag-regulate ng blood pressure at pagbawas ng joint pain sa natural na paraan. Mahalaga ang tamang kaalaman sa pang-araw-araw na pagpili ng inumin. Hindi lahat ng likido ay ligtas at hindi rin lahat ng natural ay automatikong epektibo sa bawat kondisyon, kaya't ipinapayo ang regular na konsultasyon sa inyong doktor. Lalo na kung kayo ay may kasalukuyang iniinom na maintenance medications. Kung nakatulong sa inyo ang video na ito, mag-iwan ng like. I-share sa inyong pamilya o kakilala. At huwag kalimutang mag-subscribe sa aming channel para sa mas marami pang praktikal at siyentipikong gabay sa kalusugan, lalo na para sa mga senior. I-comment ang iniingatan ko ang katawan ko kung gusto mong simulan ang mas maingat na pagpili ng inumin araw-araw.